Pinalakas ng Estados Unidos ang kanilang puwersa sa gitnang silangan sa pagpapadala ng mas maraming sundalo at armas para sa mas malawak na digmaan. Matapos nilang kumpiskahin ang isang barkong may bandilang Iranian na nagtangkang suwayin ang blockade na ipinataw ni Trump sa mga pantalan ng Iran, muling tumaas ng husto ang tensyon sa gitnang silangan. Ngayong Lunes, Abril 20, 2026 malinaw ang pinakamabigat na pagbasa ng sitwasyon. Dinadagdagan ng Estados Unidos ang puwersang militar nito patungo sa Iran habang umiinit muli ang Strait of Hormuz. Ang nangyari ay isang panibagong paglala sa dagat, may blockade, pag-atake sa mga barko, pagsamsam ng barko at dagdag na puwersang militar ng Amerika. Paano ito uusad? Sa pamamagitan ng mga barko, tropa, marino, destroyer at matinding muling pagposisyon. Ipinapakita ng Washington na ayaw nilang makipagnegosasyon, kundi gustong idiin ang rehime ng Iran hanggang sukdulan. Iyon ang pinakapunto. Hindi pa inanunsyo ng Estados Unidos ang panlupang pagsalakay sa Iran, pero pinalakas na nila ang kakayahan para sa mas malawak na digmaan. Iniulat ng Reuters noong Marso na naghahanda na ang Pentagon na magpadala ng 3,000-4,000 sundalo sa gitnang silangan. Sakto ito para palawakin ang kakayahan sa mga susunod na operasyon sa riyon. Iniulat ng Associated Press na libu-libong sundalong Amerikano, kabilang ang Marines at mga puwersang sanay sa mapanganib na lugar ay papunta na sa rehiyon. Kaya kapag pinag-uusapan ng mga tropa na papunta sa Iran, ang ideya ay hindi katang-isip, kundi konkretong pagbuo ng lakas sa paligid ng labanan. Lalong naging mahalaga ang kilos na ito nang pumasok ang aircraft carrier na USS Gerald R. Ford sa Dagat Pula. Iniulat ng SN News noong Linggo, Abril 19, na ang barko ay kasalukuyang nag-operate na sa lugar ng responsibilidad ng Central Command ng Estados Unidos. Hindi siya dumating mag-isa, may kasama siyang destroyer at binigyang diin ng ulat na ang Ford ay kasama na sa iba pang grupo na nag-operate habang papalapit ang ikatlong grupo ng atake. Sa simpleng salita, ang makinarya ng militar ng Amerika ay hindi umaatras, bagkus ay nag-iipon ito ng puwersa sa pintuan ng labanan. Sakto ito, eksaktong tumutugma sa pinakamalakas na punto ng ulat na ito. Ang kamakailang panhinto ay mas nagsilbi para muling iposisyon ang puwersa kaysa tapusin ang krisis. Kasabay nito, opisyal na kinumpirma ng Central Command ng Estados Unidos noong ika-11 ng Abril ang pagsisimula ng misyon para alisin ang mga mina sa kipot ng Hormuz. 2 American destroyer ang nagsimula ng operasyon at sinabi ng komandante na sinimulan ng proseso ng pagtatayo ng bagong ligtas na daanan. At na mas marami pang kagamitan, kabilang ng mga underwater drone ang ipapadala sa mga susunod na araw. Ito ay tumutulong sagutin ang tanong kung paano. Sinasaop ng Estados Unidos ang dagat, nililimitahan ng kilos ng Iran at dahan-dahang gumagawa ng presensyang kayang panatilihin ng pressure sa ekonomiya at mas mahigpit na aksyong militar. Pero sa panig ng Iran, ang naging tugon ay muli na namang pakikipagbanggaan. Iniulat ng Reuters na ipinatawag ng India ang embahador ng Iran at napaabot ng matinding pag-aalala matapos atakihin ang 2 barkong may bandila ng India na tumawid sa Hormuz. Isa sa mga ito ay nakilalang Sanmar Herald. Hindi ito maliit na bagay. Kapag naapektuhan na ang mga dayuhang komersyal na barko, ang krisis ay lumalampas na sa pagitan ng 2 bansa at nagiging banta sa kalakalan, langis at pandaigdigang seguridad. Sinusubukan ng rehimen ng Iran na gamitin ang ruta bilang panangga, pero bawat pang-atake ay nagpapalala ng kanilang pag-iisa at nagpapalakas sa argumento ng Amerika na dapat ibang puwersa ang magkontrol sa kipot. Isa pang mahalagang elemento sa kwentong ito ay ang pakiramdam ng pagkakabaha-bahagi sa loob ng rehimen. Sa aktwal na pangyayari, nadbanggaan sa publiko ang Revolutionary Guard at diplomatikong paksyon, binawi pa ang anunsyo sa pagbubukas ng ruta at itinuring na walang kapangyarihan ang kalihim ng ugnayang panlabas. Ito at ang mabilis na pagbabalik ng pagsasara ng Hormuz matapos ang pagbubukas noong Biyernes ay nagpapalakas ng impresyon na higit sa isang sentro ng kapangyarihan ang sabay-sabay nagdidikta sa Tehran. Kumpirmado ng Reuters ang pansamantalang pagbubukas ng daanan noong Abril 17 at iniulat nilang binalaan ng Iran na muling isasara ang lahat kung ipagpapatuloy ng Amerika ang naval blockade.
Ganito ang nangyayari na yon. May pahayag na pampakalma at aksyon na nagpapaliwanag. Sa praktika, ang blockade ng Amerika at pang-uudyok ng Iran ay nagtulak sa sitwasyon sa ibang level noong linggo. Iniulat ng Reuters na pinaputukan ng Estados Unidos ang barkong pangkargamento na may bandila ng Iran at kinuha ang buong kustodya ng barko. Iniulat ng parehong ahensya na bumaba ang mga Amerikanong marino mula helikopter para sakupin ang barko habang nangako ang Teheran ng pagganti at tumanggi sa bagong usapang pangkapayapaan. Mahalaga ito dahil lumampas na ang krisis mula babala patungo sa direktang komprontasyon, may tropa, armadong pagsalakay at hayagang pagpapakita ng lakas. Malaki rin ang epekto ng pang-ekonomiyang salik. Dahil dito, agad na tumaas ang presyo ng langis sa merkado matapos ang bagong pagsamsam at ang mga bagong panganib sa tigil putukan. Dahil dito, nararanasan din ng Amerika ang pagtaas ng tensyon. Layunin ng Washington, pigilan ng Iran na gamitin ang Hormuz dahil sa epekto sa mundo at ipakita na may parusang militar ang pandarambong sa dagat. Isa pang punto na pasok dito ay ang asal ni Donald Trump. Hindi naman para ipahayag ang kapayapaan, kundi para itulak ang kalaban na pumili sa ilalim ng matinding presyon. Iniulat ng Reuters nitong Lunes na nanganganib ang tigil putukan dahil tumatangi ang Iran sa bagong negosasyon at nananatiling hadlang ang blokeyo ng Amerika sa anumang pag-uusap sa Islamya. Sa madaling salita, natigil ang diplomasya at tumaas ang aktibidad ng militar. Kapag mabagal ang diplomasya at dumarami ang mga barko, ang mensahe ay hindi ginhawa kundi paghahanda. Sa huli, nagpapadala ang Estados Unidos ng mga tropa at lakas militar sa Iran gamit ang sundalo, marino, aircraft carrier, destroyer, naval blockade, operasyon ng mina at pagsamsam ng barko. Ginamit ang tigil putukan para magreposisyon at tinutulungan ng Iran sa pag-atake sa mga barko at paglalagay ng tensyon sa Hormuz na bigyang katwiran ang mas malakas na tugon. Kung itutuloy ng Teheran ang ganitong pang-udyok, tiyak na mas mabigat ang susunod na yugto kaysa ngayon.